patungkol kay Robin Padilla kasi meron siyang sinasabi about daw po sa mataas na presyo ng bilihin. Kasi sabi dito, ang Pilipinas daw po ay alipin ng utang at mataas na presyo at kung wala daw pong plano sa langis at pagkain. Yan yung sabi ni Robin Padilla. Ito, i-play po natin. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili nating paa habang buhay po tayo magiging alipin. Ito pong lahat ng ito, ipinagsama-sama ko po at dinala ko sa Senado. Sinabi ko sa kanila, mga mahal kong kasama, hindi ito maaayos. Dapat ngayon pa lang ay naghahanda na tayo. Hindi po sila nagresponde sa plenaryo, kaya ang ginawa ko po, sinulatan ko ang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ko sa kanila na ito, kailangan natin magkaroon ng plano sa pagkain. Number 1, pagkain. Number 2, langis kung saan tayo kukuha. Pangatlo, sabi ko sa kanila, kailangan makahanap tayo ng lugar. Katulad po, isipin nyo, ganun kagaling ang ating dating Pangulo. Si Duterte na naman ay pinagbalaki. Maliwanag ka na sinabi ni Duterte dati wala siyang magagawa sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nakita na niya na kailangan tayo magkaroon ng sariling supply ng langis. At nasan ba yun? Nandoon sa West Philippine Sea, sa South China Sea. 2022 pa lang po, binuhay ko. Yan po ang unang-unang privilege speech ko. Sinabi ko na kailangan buhayin natin yung hakbang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte magkaroon ng joint exploration ng langis. Bakit? Kasi kailangan po natin magkaroon ng sarili natin. Hindi po tayo pwedeng habang buhay nag-i-import ng langis doon sa gitna. Hindi, may point din naman mga kababayan yung may point din naman etong sinasabi ni Robin Padilla about po doon sa dapat magkaroon tayo ng sariling pagkukunan ng crude oil. Kasi meron naman talaga tayo mga kababayan, napakayaman natin sa ganyan. Yung mga crude oil natin na ando doon sa West Philippine Sea, kaya nga pinag-iinteresan ng China. Ang silangan, meron tayo. At higit sa lahat kako, sumunod na aking privilege speech ay yung ating, kung natatandaan niyo po yan, at alam na alam ko na pati ang ating mahal na Pastor Apollo Kibuloy, tulungan niya ako dyan, yung ating Saba claim. Dahil totoo po yan na ating yan na dapat meron na tayong tamang pakiki-negotiate. Hindi po away, inuulit ko, ayoko ng away. Pwede naman po tayong makipag-usap sa Malaysia at pag-usapan natin yung claim natin dyan. Lahat po yan, hindi po natin kailangan maging manghuhula. Maging tama lang ang ating analyzation. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili nating paa habang buhay po tayo magiging alipin. Kaya po ngayon, alipin tayo. Hindi po tayo literal. Di ba sabi nga nila walang West Philippines, sinasabi nito mga Chinator na ito. At saka mga kababayan, speaking of paghahanda, nakahanda naman ang ating pamahalaan. Hindi naman katulad si PBBM ni dating Pangulong Duterte na sasabihin publicly na wala nang magagawa sa presyo ng pagtaas ng petrolyo mga kababayan. Kung titingnan nyo nga, di ba, sa issue ng mga problemang kinakaharap ng ating pamahalaan, meron pong ginagawa ang ating gobyerno. Sa isyong kinakaharap ng Pilipinas, merong ginagawang paraan ang ating pamahalaan. Kasi nga, kung makikita po ninyo, meron pong inilunsad ang ating mahal na Pangulo na 50% mga kababayan sa tren at 50% discount din sa tollway. Na kung saan mga kababayan, ang pananaw ni PBBM, hindi pwedeng pasanin ng mga kababayan Pilipino po natin yung presyo ng pagtaas ng petrolyo. Ng langis. Kaya nga kung makikita nyo po dito sa balita galing sa Bagong Pilipinas, sabi po dito mga kababayan, ito daw po makabagong transportasyon, ginhawa daw po sa mga commuters. Sabi po dito, posibleng rekomendasyon sa LTFRB. Kapag ka naging matagumpay, ire-rekomenda ang mga ruta sa land transportation franchising
ang regulatory board para sa formal na operasyon, mga kababayan. Sabi pa dito, makabagong transportasyon ginhawa daw po sa mga commuter, testing ng bagong transport routes o yung ruta. Gamitin ang libreng sakay bilang testing ground para po sa mga bagong ruta sa lungsod. And then kung matatandaan nyo, mga kababayan, 'di ba, ito pa nga yung isang bagay na programa ng ating pamahalaan na pilit pong sinisiraan ng mga DD-set at nagpapalabas po sila ng kung ano-ano mga paninira laban po dito sa programang ito ng ating pamahalaan na nakakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Ito pa nga, sabi pa dito, tugon sa pangangailangan ng commuter, Pasig City gets 5 electric minibuses for free rides and underserved routes, mga kababayan. Dinisenyo ang programa upang punan ang kakulangan sa pampublikong transportasyon sa ilang lugar. Ano po, mga kababayan ng ating bansa? Sabi pa dito, deployment sa mahalagang ruta. Biyahe ng mga minibus mula Carongco Avenue hanggang temporary Pasig City Hall. Ayan yung mga biyahe na na pwedeng mapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito, pondo mula sa lokal na pamahalaan. Umabot sa halos 20 milyon ang kabuang halaga ng proyekto na pinondohan ng Pasig City LGU. Yan po yung sinasabi dito. Malaking kapasidad para sa mga pasahero. Kayang magsakay ng 22 na nakaupo at 8 na nakatayo sa bawat biyahe ang mga e-bus, mga kababayan, e-minibus. Yan po yung sabi dito. So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo rin, di ba, isa din po ito sa naging mainit na usapin na akala nung iba masama pong maidudulot sa ating bansa. Ito nga po yung dahilan kung bakit, mga kababayan, agarang aksyon ni Presidente yung energy emergency. Diba, kung matatandaan nyo, naglabas po ng EO ang ating mahal na Pangulo patungkol po dyan. So sabi po dito, ang hangarin po pala niyan para protektado po yung presyo. Kaya nga kung mababasa nyo, nakalagay po dito, agarang aksyon ni PBBM sa energy emergency. Sa ilalim ng pamumuno ni President Ferdinand R. Marcos Jr., idiniklara ang National Energy Emergency upang maagap na maprotektahan ang supply at presyo ng enerhiya. Dahil kung matatandaan nyo, sabi pa nga dito, pagmamahal at political will, agad na kumilos para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Executive Order 110, buong gobyerno, aksyon, mga kababayan. Sabi pa dito, tuloy pa natin. Agaran tugon sa pandaigdigang hamon. Dahil sa tensyon mula sa Middle East, nagkaroon ng price disruption sa langis na maaaring makaapekto sa bansa. Bantay presyo ng fuel, tiyak na supply, at tuloy na serbisyo. Yan po yung ginagawa ng pamahalaan ni PBBM. Sabi pa dito, hamon ng mga mabagal na sistema. Hindi kakulangan ng malasakit kundi hamon ng sistema at global na sitwasyon. Global supply disruption, pagtaas ng presyo, at delay sa adjustment. Sa ganitong crisis, may mga proseso na kailangang sundin. Kaya hindi agad nararamdaman ang aksyon ng ating pamahalaan. Sabi pa dito, uplift buong gobyernong tugon. Ipinatupad ang uplift framework para tiyakin ang tuloy-tuloy na serbisyo, energy supply management, monitoring ng fuel at goods, aksyon laban po sa hoarding at profiteering. Yan po yung sabi dito, mga kababayan. Tuloy pa natin. Yan. Sama-sama sa bagong Pilipinas, makibahagi sa energy conservation at suportahan ang mga hakbang ng pamahalaan. Sa bagong Pilipinas, ang bawat isa ay katuwang sa pagpapanatili ng matatag na enerhiya. Kaya nga po naglabas ang ating mahal na Presidente ng Executive Order 110 ay dahil po dito. Para kahit papaano mapaghandaan ng mas maaga yung problema, mga kababayan, sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na posibleng maapektuhan yung energy dito po sa ating bansa, yung kuryente, mga kababayan. Ano po, so ngayon yung sinasabi ni Senator Robin Padilla dito, may point din naman siya, pero mga kababayan, hindi talaga may iwasan na laging ikinukumpara po niya sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte yung krisis na nangyayari po sa panahon natin ngayon. Kung matatandaan nyo, mga kababayan, di ba maliwanag na walang maayos na direksyon at walang maayos na plano si dating Pangulong Duterte
sa issue po ng petrolyo. Maliwanag na sinabi din niya na wala po siyang magagawa sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, mga kababayan. At di ba pinagmura pa nga niya dati yung mga tsuper, yung mga jeepney driver na nagrarally, at sinabihan dati ni Duterte na wala siyang pakialam kung magutom yung mga yon. Na 4 years, kung totoong mahal po yan, at alam ko na pati ang ating mahal na Pastor Apollo Kibuloy, tulutulungan niya ako dyan, yung ating Saba claim. Dahil totoo po yan na ating yan eh. Na dapat meron na tayong tamang pakiki-negotiate. Hindi po away, inuulit ko. Ayoko ng away. Pwede naman po tayong makipag-usap sa Malaysia at pag-usapan natin yung claim natin dyan. Lahat po yan, hindi po natin kailangan maging manghuhula. Maging tama lang ang ating analyzation. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili. Dati nga, nung binaon ni Duterte ang Pilipinas sa napakalaking utang, tahimik ka eh. O bakit ngayon ka lang nag-iingay, Senator Robin Padilla? Dapat dati mo pa yan sinabi kung talagang concern ka sa mga kababayang Pilipino po natin na magpapasan yan. Sarili nating paa, habang buhay po tayo magiging alipin. Kaya po ngayon, alipin tayo. Hindi po tayo literal na pinahagupit ng mga pamalo, pero hinahagupit tayo ng presyo. Pagtaas ng ganito, nawawala ang gasolina after 30 days. Lahat po yan nakalulungkot. Kaya po sana, ang sinasabi ko sa mga kasama ko, lagi, paulit-ulit, huwag tayong maging bulag sa usapin ng pagiging patriotic. Kasi yan ang problema ho natin eh. Kapag pinag-usapan natin yung pakikipag-usap sa China, pakikipag-usap sa Russia, tatawagin ka ng traidor. Tatawagin kang taksil. Taksil! Taksil sa senador. bayan. Alam niyo po, Hindi, wag kasi kayong masyadong obvious para hindi kayo natatawag na ganyan. Nasa sa inyo din naman yan, Senator Robin Padilla. Pag masyado kayong obvious na talagang maka-China, tatawagin talaga kayo ng mga kababayang Pilipino nating traidor. kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ayun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Nako Duterte. na naman! Hindi po ako nagiging bias. Baka sabihin nyo, hindi, kasi si Robin Padilla, sunugin mo yan, mangangamoy Duterte yan, pigain mo yan. Hindi po, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa totoo. Nangyari na ngayon sa harap natin. Nakita ninyo? 4 years na Matatawag bang Pilipino yon? Ipinagtutumba yung mga maliliit nating kababayang Pilipino, binigyan ng posisyon yung isang Chinese drug lord, allegedly, na si Michael Yang. Pinabura ng pogo na mamayagpag dito sa Pilipinas. Diba, habang itinutumba yung mga maliliit nating kababayang Pilipino, matatawag bang pro-Pilipino yon? ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin, lahat tayo ngayon, maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country. Hindi tayo pro-military country. Hindi ko po sinasabi at minamaliit ang ating sandatahang lakas. Hindi po, tama, magpalakas tayo. Dapat lang. Pero hindi dapat yan ang binabandera natin. Totoo lang, ako gulong-gulo doon sa pinamamalita natin na nagpapalakas tayo. Hindi. Dapat nga, hindi lilihim yan. Oo, pero dapat ang unahin natin, ang kababayan natin, ang mga Pilipino maging malakas. Sila muna. Paano sila magiging malakas? Iahon natin sila sa kahirapan. Paano Kapag yan magagawin? kumain na, O bakit hindi ka gumawa ng panukalang batas na makakatulong sa mga kababayang Pilipino natin para matupad yung sinasabi mo? ng tama sa 3 beses sa isang araw, may magandang trabaho, may magandang sweldo, may tahanan na pwede niyang tawagin na kanyang kaharian. Yan ang magiging pinakamatibay na Pilipino. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Yung healthy na Pilipino. Kaya sa totoo lang po, lahat ng ito, sinabi na sa atin ng dating Pangulo . Hindi na ito bago. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya nangyari. Kung totoong
Alam mo, Senator Robin Padilla, dapat gumagawa ka rin ng paraan ngayon eh. Hindi yung puro nag-iingay ka lang. Kasi ang ginagawa mga kababayan ni Senator Robin Padilla ngayon, nag-iingay lang siya. Pero kung titingnan niyo po yung action niya, wala naman kayong makitang ginagawa niya para kahit papaano makatulong sa ating pamahalaan na maibangon ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na sa panahon ngayon. Napakataas ng presyo ng petrolyo. O bakit hindi mo tulungan ang ating gobyerno na kahit papaano pagaanin ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin? Bakit hindi ka tumulad kay Isko Moreno? 'Di ba? Kita niyo mga kababayan, eto pong si Isko Moreno, nasaan ba 'yon? Yan. Nakakita tayo ng balita patungkol kay Isko Moreno. Alam niyo naman mga kababayan noon na nung panahon ng eleksyon, kritiko po tayo ni Isko Moreno kasi nakakalaban niya si presidente sa eleksyon mga kababayan. At kung matatandaan nyo, noong 2025, hindi rin naman natin siya sinuportahan. Pero ako, bumibilib ako sa ginagawa niya ngayon. Nakikita natin na nakikipagtulungan siya sa ating pamahalaan. Biruin nyo, sabi dito sa nakita nating balita galing po sa Pilipinas Today, nakipagkasundo daw si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa mga lider ng 22 jeepney operators. Ang Drivers Association or etong JODA sa Maynila upang magsagawa ng libreng sakay kung saan babayaran sila ng pamahalaan ng syudad ng 3,000 kada unit para daw po magsakay ng mga commuter na maiipit sa transport trike mga kababayan. Sabi pa dito, tiyak na kita kasiguraduhan at higit sa lahat, walang kailangan bayaran ang ating mga mananakay kapag ka ang jeep na sasakyan nila ay kasama po sa programa ng lungsod ng Maynila. Gate pa ng alkalde na ikinwento pa ni Mayor Isko na napagkasunduan nila ito ng JODA leaders sa nakaraang 48 oras o 48 oras habang naghahanap sila ng solusyon upang maibsan ang kahirapan ng mga driver at operator na nawala ng take-home pay mula 200 hanggang 500 kada araw dahil po sa krisis sa petrolyo. So ngayon, kung mapapansin po ninyo mga kababayan, yan po yung isa sa pinakamaganda na paraan na ginawa po ni Mayor Isko Moreno. Ano po para nang sa ganon, may kita yung mga kababayan po natin na jeepney driver at the same time, nakakatulong tayo sa mga commuters na makapagsakay po ng libre nang wala pong hinihingi mga kababayan na kapalit doon po sa mga commuters. Di po ba malaking bagay yan? Kasi biruin nyo, yung 200 to 500 na kinikita ng mga jeepney driver po natin, malaking bagay na mga kababayan, nadagdagan pa o lumaki pa. Kasi biruin nyo, 3,000 kada unit po yung ibabayad ng syudad. Doon po sa mga jeepney driver mga kababayan sa kada unit po nila. Biruin nyo, nadagdagan pa ng nasa 2,500 yung kita nila. At yung gagastusin mga kababayan, maliwanag naman na sagot na ng syudad ng Maynila. Di po ba? Malaking bagay po yan para sa mga kababayan po natin na jeepney driver. Kaya nga kung may utak lang sana si Senator Robin Padilla, sana gumawa siya ng panukalang batas or di kaya naman mga kababayan, kahit hindi na lang panukalang batas, isuggest niya sa mga kasamahan niyang senador na bakit hindi na lang ganitong proseso yung gawin. Diba? Itulad na lamang dito sa naisip ni Mayor Isko Moreno. Para nang sa ganon, yung mga jeepney driver po natin hindi na nagpo-protesta. May kita pa sila. Di po ba mga kababayan, nakatulong na sila, may kita pa sila. Sure ball yung kita po nila mga kababayan. Di po ba sana may maisip yan ni Senator Robin Padilla? Hindi yung puro pabida na lang at puro kung ano-ano na lamang mga kababayan ang mga pinagsasasabi. Ano po, tsaka ito pa, yung isang nakikita rin natin mga kababayan na maayos, ano po na nakikipagtulungan sa ating pamahalaan. So kung mapapansin po ninyo, kanina po nagsalita etong si Sir Ramon Ang at handa daw pong ibenta ulit sa gobyerno ang Petron kung kaya daw pong i-manage ng ating gobyerno eto pong Petron. Dahil kung matatandaan nyo, di ba mga kababayan, ang pagkakaalam ko parang eto ata pong Petron, dati pong pagmamay-ari ng gobyerno yan na napapunta po sa private sector. Pero ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, handa na po ulit ibenta pabalik sa gobyerno ang Petron ni Sir Ramon Ang. Ano po, so eto pakinggan po natin.
Sa ibang balita, handang ibentang muli ng negosyanteng si Ramon Ang sa gobyerno ang Petron Corporation. Sinabi nito na mas mainam pa kung bibilhin na lamang uli ito ng pamahalaan kaysa magpatupad ng price control. Di ba? Patay ang gobyerno yan, $20-30 billion a year subsidy. Kaya ang ginagawa nga ng ibang bansa ngayon, dinideregularize na rin yung oil industry nila para market force. If government is willing to come into Petron, I'm inviting the government to come in, invest in Petron. And they can take major stake for the whole company. I don't mind. Binigyan din ni Ang na hindi nila sasama. Ayan tsaka kung makikita nyo mga kababayan, talagang personal siya na nakikipagkita sa presidente para po makatulong. Ano po sa pinagdadaanan ng mga kababayang Pilipino po natin. Lalo na dito sa problema ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mantalahin ang krisis upang kumita lamang na mas malaki. Kahit na mas mataas yung pagkabili namin, kung yung market mababa, hindi bali na, sa sakripisyo na namin, bibili na namin yung mas mahal na crude. Diba? So, lilit yung income. Para lang siguradong hindi tayo ma-run out of crude oil. Kasi ngayon mga kababayan, ito na lang isipin nyo ha. Kasi ito lang naman in my personal opinion. Sa akin mga kababayan, hindi naman natin kontrolado talaga yan. Lalo na at may gera nga sa pagitan ng Amerika at saka po ng Iran. Sa akin kahit papaano, pare-press lang naman tayo mga kababayan. Ngayon kasi alam naman natin mataas ang presyo ng petrolyo. Sa akin pananaw mga kababayan, hindi ko na kasi tinitingnan yung taas ng presyo ng petrolyo eh. Ang mahalaga meron. 'Di ba? Ang mahalaga hindi maubusan ng Pilipinas. Yun lang naman ang mahalaga mga kababayan. May magagamit tayo sa oras na emergency. Yun nga lang, kailangan bawasan yung mga lakad. Bawasan yung pag-alis-alis kung hindi naman importante, kung malapit lang naman yung pupuntahan, at ilang kanto lang mga kababayan, much better magbisikleta ka na lang. At least kahit papaano nakapag-exercise ka na, nakatipid ka pa. Ano po ang mahalaga meron, kaysa pusa, wala. Ano po mga kababayan, di bali ng mahal, ang mahalaga meron. Yun po yung pananaw ko dyan. Bukas rin anya siyang isapubliko ang kanilang records ng kumpanya upang ipakita kung magkano talaga ang kanilang kinikita. O ayan mga kababayan, buti pa si Sir Ramon Ang nakakaunawa sa mga kababayang Pilipino po natin, samantalang si Robin Padilla, wala nang ginagawa, ang lakas pa ng loob mag-ingay ng mag-ingay at kung ano-ano pa mga pinagsasasabi. Di po ba? Alam mo, dito kay yung attorney ni Senator Robin Padilla, nakakalimutan ko lang yung pangalan. Sana mapayuhan mo ng maayos yung boss mo na dapat kung magsasalita publicly, pag-isipan naman ng maraming beses. 'Di ba? Kaysa mag-ingay na mag-ingay, bakit hindi na lang gumawa ng aksyon? Bakit hindi na lang kausapin yung mga kasamahan niya sa Senado at isuggest yung naisip ni Yorme? Malaking bagay yon at makakatulong ng malaki yon sa mga kababayang Pilipino po natin at tsuper. Wala na kayo makikita magrarally dahil nga mga kababayan, kung ganun yung sistema, hindi na magrereklamo yung ating mga kababayang tsuper, yung mga jeepney driver. Dahil nga, maayos yung sistema. Ano po mga kababayan? So yun lang naman ang sa akin. Kasi kung makikita nyo, talagang habang nag-iingay si Senator Robin Padilla, ang ating pamahalaan, talagang kung mapapansin po ninyo, gumagawa talaga ng paraan para kahit papaano makatulong po sa mga kababayang Pilipino po natin. Katulad na lamang po mga kababayan nito, sabi po dito, National Energy Emergency declared. PBBM activates uplift program versus oil crisis. Sa direktiba ni PBBM may fuel subsidy at food security measures. Protektado ang bawat Pilipino sa taas presyo mga kababayan. Sabi pa dito, tuloy natin yung mga ginagawa ng ating pamahalaan. Sabi pa dito mga kababayan, PBBM orders full response to oil crisis. Full government action inilunsad. Coordinated efforts para siguraduhin may supply ng fuel, pagkain at gamot. Tuloy ang serbisyo sa buong bansa. Yan po yung sabi ng balita galing po sa Bagong Pilipinas. Sabi pa dito, fuel supply secured amid global tension. Subsidies ready for affected sectors. Sa utos ni PBBM, tulong para sa drivers, farmers at fishermen
bawas gastos, tuloy kabuhayan. Mga kababayan, yan po yung pananaw ng ating pamahalaan. Kaya hindi po talaga pipwede na yung mga kababayang Pilipino po natin ang papasan sa bigat ng presyo ng petrolyo. Kaya gumagawa po ng paraan ang ating pamahalaan para kahit papaano maibsan at makatulong sila sa ating mga kababayang Pilipino. Ano po, so sabi pa dito, 1-year energy emergency in effect. Sustained support for Pilipino. Tuloy-tuloy ang ayuda at protection measures habang may global instability. Long-term relief sa mga mamamayan. Yan po yung sabi ng balita galing po dito sa Bagong Pilipinas, mga kababayan. At yan po yung sabi ng ating pamahalaan. So yan po yung mga ginagawang paraan ng ating pamahalaan para kahit papaano matulungan yung mga kababayang Pilipino po natin habang nag-iingay yung kampo ni Vice President Sara Duterte, habang nag-iingay etong si Senator Robin Padilla na wala namang laman yung mga pinagsasasabi, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung titingnan nyo, ano po masasabi nyo, mga kababayan, hingil po dito sa pag-iingay ni Senator Robin Padilla na wala namang laman yung sinasabi, mga kababayan, at ano rin po masasabi ninyo hingil po sa ginagawang aksyon ng ating pamahalaan tungkol po sa nangyayaring krisis ng langis dito po sa ating bansa. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan, mga kababayan.